Nakakasindak ang bawat yapak, bawat hikbi, bawat alingaw-ngaw. Paulit-ulit na nangingibabaw. Nangingibabaw ang mga bulong at haka-haka. Iba't ibang bersyon ng kwento ang nabuo. Tuklasin natin ang misteryong bumabalot sa Balete Drive. Dito lang sa Pinoy Scary Stories. Simula noong 1950s, laging kinatatakutan at iniiwasan ang Balete Drive sa kahabaan ng Quezon City. Dahil ito sa mga kwentong kumakalat tungkol sa isang white lady na nagpapakita at gumagala dito. Base sa mga kwento, laging biktima ng white lady ang mga taxi driver dahil sila ang madalas dumadaan dito. Ayon sa mga driver, habang kalmado silang nagmamaneho sa Quezon City, ay laging may kakaiba silang nararamdaman sa tuwing mapapadaan sila sa Balete Drive. Parang laging may nakamasid sa kanila habang nagmamaneho. Minsan, oras na mapalingon sila sa rearview mirror, ay dun lang nila namamalayan na mayroon na palang nakaputing babaeng sakay ang likuran ng kanilang kotse. Makikita nilang nakatitig ito sa kanila at puno ng galit ang mga mata. Babalutin ka daw nito ng takot sa gitna ng iyong pagmamaneho at ito ang maaaring maging sanhi ng isang aksidente. May mga ilang motorista rin ang nakaranas ng presensya ng white lady. Umaangkas daw ito sa kanilang likuran at kung minsan ay yumayakap pa sa kanila. Ito ang nagdudulot ng panghihina, kilabot at takot sa mga dumadaang motorista. Hanggang ngayon patuloy ang mga haka-haka tungkol sa pagmumulto ng white lady sa nasabing lugar. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang takot at pag-iwas ng mga tao sa lugar na to. Bakit nga ba pagala-gala ang kaluluwa ng white lady sa Balete Drive? Sino nga ba talaga siya sa likod ng kanyang puting balabal? Maraming bersyon ng kwento ang nabuo tungkol sa white lady ng Balete Drive. Isa sa mga kilalang kwento ay isa daw siyang estudyante mula sa University of the Philippines o UP. Isang gabi, isang mag-aaral sa UP ay pauwi na galing sa kanyang kaklase. Madilim ang paligid. Wala nang jeep ang dumadaan kaya napilitan siyang sumakay sa taxi. Sa simula, tila wala namang problema. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nag-iba ang direksyon ng taxi. Bigla daw huminto ang taxi sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa liblib, madilim at walang katao-tao. Hindi nagtagal ay nagbago ang tono ng driver mula sa kabaitan patungo sa galit at kalaswaan. Sa kabila ng paglaban ng estudyante, nanatili ang driver na mas malakas dito. Pinilit siya ng driver na makipagtalik sa kanya nang walang kalaban-laban. Sa gitna ng madilim na iskinita, mga sigaw at hikbi ng estudyante ang bumasag sa katahimikan ng gabing iyon. Matapos ang pang-aabuso, iniwan siya ng driver sa tabi ng puno ng balete kung saan siya binawian na ng buhay. Punong-puno ng galit ang kanyang puso, hustisya ang patuloy na sinisigaw nito. Simula noon, ang kaluluwa ng babae ay pagala-gala sa kalsada upang maghiganti at makamit ang katarungang matagal na niyang hinahanap sa mga motoristang mapapadaan dito. Ang isa pang kwento ay tungkol sa babaeng dating naninirahan sa isang haunted ancestral mansion sa Balete Drive. Sinasabi na ang white lady ay biktima ng kolupitan ng kanyang sariling pamilya. Sa tuwing papatak ang 3:00 ng madaling araw, sinasabing tumatakas ang dalaga patungo sa kalye upang humingi ng tulong sa mga dumadaang sasakyan. Ayon sa mga taxi driver, nakakaranas sila ng pagmamaneho ng ilang oras sa parehong kalye kung saan matatagpuan ang mansyon at parang di sila makalabas. Sila ay nakalalabas lamang sa paulit-ulit na daan matapos magdasal ng ilang beses o isuot ng baligtad ang kanilang mga t-shirt. Dahil dito, laging iniiwasan ng mga taxi driver ang ruta na ito sa pagitan ng hating gabi at madaling araw. Kung kailangan nilang dumaan sa nasabing lugar, sila ay nagbubusina bilang pasintabi sa white lady. Sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang ancestral house, nagpapakita ang white lady. Lagi siyang nakabuntot sa mga dumadaan na sasakyan at motorsiklo. At kung minsan, ay bigla na lang itong susulpot sa harap o likod ng sasakyan. May pagkakataon din
na mararamdaman ng driver ang lamig ng simoy ng hangin kasabay ang pagtayo ng kanilang mga balahibo at sa kanilang paglingon, katabi na nila ang White Lady. Pasado 12:00 ng gabi na rin nang may dumaan na mag-asawa sa Balete Drive. Napahinto sila nang makita ang isang babaeng nakaputing gown at may mahabang buhok. Nang tanungin ng mag-asawa kung anong maitutulong nila sa babae, bigla na lamang itong humagulgol ng walang humpay. At sa isang iglap, naglaho ang babae na parang bula. Sa takot ng mag-asawa, pinaharurot nila ang sasakyan. Ngunit ilang segundo lamang nang mapansin ng lalaki na may nakatitig sa kanya mula sa rearview mirror. Matapos maglaho ng White Lady, muli itong nagpakita sa backseat ng kanilang sasakyan. Totoo man o hindi ang mga kwento, isang bagay ang nananatiling tiyak. Ang White Lady sa Balete Drive ay ang pinakasikat at pinakakinatatakutang urban legend sa Pilipinas. Maraming pelikula na ang nabuo dahil dito. Hanggang ngayon, pagala-gala pa rin ang kanyang kaluluwa upang hanapin ang hustisya. Patuloy niyang gagambalain ang ating kaisipan sapagkat ang kanyang katauhan ay mananatiling isang misteryo magpakailanman. Kaya kung sakaling dumaan ka sa rutang ito, siguraduhin mong mag-ingat dahil ang kanyang kaluluwa ay pagala-gala pa rin. At kung ayaw mong maranasan ang mga kagimbal-gimbal na kwento tungkol sa White Lady, make sure to hit the like, share, and subscribe buttons dito lang sa Pinoy Scary Stories.